Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Paul, na lumalangoy sa dagat gaya ng nakasanayan niya. Ngunit bigla siyang nakapansin ng nakakatakot na hugis ng isang funnel cloud sa kalangitan. Hindi niya napansin na may mga bula na tahimik na bumubuo ng isang bilog sa paligid niya, ngunit bigla rin itong nawala ng walang bakas. Makalipas ang ilang sandali, natapos siyang lumangoy at bumalik sa kanilang bahay na malapit sa baybayin. Noong ikalawa ng Mayo, dumating sa trabaho si Paul, na nagmamay-ari ng isang kumpanya ng paggawa ng mga barko. Abala ang mga manggagawa sa pagtapos ng isang napakahalagang order na maaaring magtakda kung mabubuhay o tuluyang nalulugi ang kanilang negosyo. Matapos tingnan ang kalagayan ng kanyang mga tauhan, nagmaneho siya pauwi, iniwan ang abalang lungsod para sa tahimik na buhay sa tabing dagat. Naghihintay sa kanya ang kanyang asawa na si Elise at ang kanilang anak na si Mia, at mukhang isa silang masaya at perpektong pamilya. Maya-maya, napansin ni Paul na hindi na umaagos ang tubig mula sa gripo sa kusina, kaya bumaba siya sa basement kasama ang kanyang anak. Gusto sanang sumunod ng alaga nilang pas ang si Tofu, pero hindi nila ito pinapasok dahil may isda sa aquarium sa basement na maaaring atakihin ni Tofu. Habang pinagmamasdan ni Mia ang isda, inayos naman ni Paul ang boiler na tumatagas ang tubig. Maya-maya, nagulat si Mia nang makakita ng gagamba at hiniling kay Paul na patayin iyon. Ngunit tumanggi siya at sinabing kapaki-pakinabang ang mga gagamba dahil kinakain nila ang mga lamok at langaw. Pagkatapos, naglaro silang dalawa ng isang kalokohang laro kung saan gumanap si Paul bilang isang halimaw at kunwari ay kakainin si Mia, dahilan para humagalpak ito sa kakatawa. Pag-akyat nila sa itaas, nagsimulang magluto si Paul. Matapos ang hapunan, nagkaroon ang pamilya ng masayang sayawan sa sala. Nang matulog na si Mia, nagpatuloy sa pagsasayaw sina Paul at Elise at kalaunan ay nagtungo sa kanilang kwarto upang magtalik. Noong ikalima ng Mayo, nagising si Paul at naligo. Habang naliligo, napansin niyang parang mas mataas na kaysa dati ang shower head. Maya-maya, isinuot niya ang kanyang damit at napansin niyang medyo maluwag na ito sa kanya. Kaya kumuha siya ng ibang damit. Sa trabaho, nalaman niyang naantala na naman ang bayad para sa kanilang order, at labis itong ikinasama ng kanyang loob. Kinagabihan, kahit masama ang mood ng kanyang ama, nagawa pa rin kumbansihin ni Mia si Paul na magkwento sa kanya bago siya matulog. Binigyan pa niya ito ng masasayang sandali habang sakay si Mia sa kanyang likuran. Noong ikapito ng Mayo, napansin ni Paul na lahat ng kanyang damit ay masyado nang maluwag sa kanya. Napansin din niyang malaki na ang ibinawas ng kanyang timbang, kaya labis siyang natakot. Dahil dito, nagpasya siyang magpatingin sa doktor. Ngunit labis siyang natakot nang malaman niyang 176 centimeters na lamang ang kanyang taas. Sinabi ni Paul na 180 centimeters ang taas niya mula pa noong 18 years old siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ng doktor na maaaring dulot lamang ng pagtanda at stress ang kanyang pagliit, at iginiit nitong wala siyang dapat ikabahala. Ngunit tumutol si Paul dahil napakalaki ng 4 na centimeters na ibinawas sa kanyang taas. Maya-maya, sa trabaho, napansin ni Paul na maging ang kanyang helmet ay masyado na ring malaki para sa kanya. Lalo siyang nabalisa sa mga pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan, hanggang sa hindi na siya makatulog sa gabi. Kaya nagpasya siyang gamitin ng produktibo ang kanyang oras at nagsimulang mag-ehersisyo. Noong ika-20 ng Mayo, naligo si Paul at napansin niyang parang mas mataas na ngayon sa kanya ang shower head. Bukod dito, dumulas mula sa kanyang numinipis na daliri ang kanyang wedding ring. Maya-maya, nakipagkita siya sa kanyang asawa, at pareho silang natigilan ng mapagtanto nilang mas maliit na ng malaki si Paul kaysa kay Elise. Dahil dito, natakot ang mag-asawa at agad na nagpunta sa ospital. Doon ay nagsagawa ang doktor ng iba't ibang pagsusuri, ngunit hindi nila malaman kung ano ang problema sa kanya. Sa lahat ng resulta ng pagsusuri, malusog naman si Paul. Ang tanging napansin ng mga doktor ay unti-unting bumababa ng proporsyonal ang sukat ng bawat bahagi ng kanyang katawan. Dahil sawa na sa mga walang saysay na pagsusuri, umalis si Paul sa ospital nang walang pahintulot at umuwi sa kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumiliit si Paul. Maging siya ay nagsimula ng magbiro na panahon na para sumali siya sa circo dahil kasing laki na lamang siya ni Tofu. Nag-alala si Elise na baka atakihin siya ng pusa, kaya nagpasya siyang palabasin muna si Tofu. Noong June 30, si Paul, na lumiit na at nasa halos 40 centimeters na lamang ang taas, ay naiwan mag-isa sa bahay. Habang naroon, nakita niya si Tofu na matamang nakatingin sa kanya mula
mula sa kabilang bahagi ng salamin ng bintana. Biglang napansin ni Paul na may nagbubukas ng pinto, kaya agad siyang tumakbo at nagtago sa ilalim ng kama. Doon niya nalaman na ang lalaki ay isang ahente ng real estate na nagpapakita ng bahay sa mga potensyal na bibili nito. Ipinaliwanag ng ahente na ibinebenta ng may-ari ang bahay dahil umano sa pagkawala ng kanyang asawa at dahil napakarami na raw nitong alaala para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, umuwi si Elise. Pinagalitan siya ni Paul dahil hindi niya ito binalaan tungkol sa mga bisita at dahil nagpa siya siyang ibenta ang bahay nang hindi man lang sinasabi sa kanya. Ipinaliwanag ni Elise na wala na siyang ibang pagpipilian dahil ayaw ni Paul na magpatingin sa mga doktor. Wala rin silang paraan para mabayaran ang kanilang utang sa bahay dahil si Paul ang kumikita ng pera para sa pamilya. Sumagot si Paul na ayaw niyang gawing pansubok na daga sa laboratorio at hindi niya itinuturing ang sarili niya bilang isang taong may sakit. Dahil sa sobrang pagkadismaya, sinubukan ni Elise na ipaintindi sa kanya kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Noong July 5, inilagay ni Mia ang kanyang lumiit na ama sa isang bahay manika kung saan maaari siyang mamuhay ng mas ligtas at komportable. Habang tinitingnan ni Paul ang bago niyang tirahan, sinubukan niyang makipagbiruan sa kanyang anak. Nakipagsayaw pa siya sa isang manika para aliwin si Mia. Ngunit nang gusto ni Mia na maglaro sila ng halimaw at umungol ito sa kanyang ama, nasaktan ang maliliit na tainga ni Paul dahil sa lakas ng sigaw nito. Kaya agad na konsensya si Mia at humingi ng tawad. Kinagabihan, umakyat si Paul sa kama at sumama sa kanyang asawa. Kinailangan pa niyang umakyat sa kamay ni Elise, na para sa kanya ay napakalaki na ngayon. Noong July 10, gumawa si Paul ng maliit na lubid na may kawit mula sa mga gamit sa pangingisda dahil lalo nang nahihirapan siyang gumalaw sa loob ng bahay. Sa sandaling iyon, biglang nakapasok si Tofo sa bahay gamit ang isang maliit na pintuan, dahilan para matakot si Paul sa pusa. Habang sinusubukan niyang iwasan ang hayop, aksidenteng natisod si Paul sa isang kawit at nasugatan. Hinubad niya ang dagwang damit at pagkatapos ay kumuha ng karayom sa pananahi bilang sandata bago tumakbo patungo sa bahay manika. Gayunpaman, patuloy siyang hinabol ni Tofo. Kaya upang makatakas, gamulong si Paul sa isang siwang sa pintuan ng basement. Itinaas ng pusa ang paa nito upang atakihin ang kanyang maliit na biktima, dahilan para mahulog si Paul sa hagdan at bumagsak sa isang basurahan sa basement. Makalipas ang ilang sandali, umuwi si Elise at nakita ang dagwang damit ng kanyang asawa sa sahig. Kaya nagsimula siyang hanapin si Paul. Hinanap niya ito sa basement, kung saan desperadong sumisigaw si Paul para tawagin siya, ngunit hindi siya marinig ni Elise. Dumating din si Tofo sa sandaling iyon, kaya sinubukan ni Paul na kunin ang atensyon ng pusa upang mapansin ito ng kanyang asawa. Ngunit inakala ni Elise na malamang ay pinatay at kinain na ng pusa ang kanyang asawa. Labis siyang nalungkot at umakyat na lamang sa itaas. Samantala, naiwan si Paul na mag-isa. Matapos maghapon sa loob ng basurahan, gumawa si Paul ng bagong damit para sa kanyang sarili at umakyat palabas upang siyasatin ang basement. Lumabas siya mula sa kahon at napunta sa napakalawak na bahagi ng basement, kung saan nakita niya ang karayom na nahulog kasama niya. Kinuha niya ito bilang sandata. Maya-maya, nakarinig siya ng tunog ng isang gagamba, kaya mabilis siyang nagtungo sa tumatagas na boiler upang uminom ng tubig at kahit kaunti ay makapaglinis ng sarili. Kinabukasan, nakarinig si Paul ng ingay mula sa itaas. Tumakbo siya patungo sa hagdan, ngunit hindi niya nagawang makuha ang atensyon ng kanyang pamilya. Narinig niyang sinabi ni Mia na gusto niyang bumaba sa basement para hanapin ang kanyang ama, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ina. Napagtanto ni Paul na napakaaga pa para sumuko, kaya nakakita siya ng isang piraso ng puting chalk at ginamit iyon upang isulat ang kanyang pangalan, Paul, sa sahig. Napakaganda sana ng plano, ngunit mayroon itong isang malaking problema. Walang miyembro ng pamilya ang bumaba sa basement. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam ng gutom si Paul at nagsimulang maghanap ng makakain. Doon ay nakakita siya ng bitag ng daga na may isang piraso ng keso, habang nilalamon naman ito ng mga langgam. Itinaboy niya ang mga langgam gamit ang kanyang karayom, pagkatapos ay naghulog siya ng pako sa bitag upang subukang paganahin ito. Pagkatapos, nagsimulang kainin ni Paul ang keso. Ngunit biglang lumitaw ang isang gagamba sa ibabaw niya at sinimulang takutin siya, kaya napilitan siyang gumawa ng ingay upang paalisin ito. Maya-maya, sinubukan ni Paul na batasin ang isang bahagi ng curtain na kahon malapit sa aquarium gamit ang isang pako, piraso ng tela, at takip ng bote na may lamang tubig. Matagal man itong gawin, nabasa niya ng husto ang curtain hanggang sa tuluyan siyang makagawa ng butas at makapasok. Nakakita si Paul ng isang kahon ng posporo sa gitna ng mga kalat at gamit sa opisina, ngunit hindi niya ito maabot. Wala rin siyang sapat na lakas para itulak ang librong nakaharang sa kanyang daanan. Kaya hinaranggan niya ang pasukan at nagpasya na doon na lamang magpalipas ng gabi. Noong July 15, nakarinig si Paul ng mga ingay mula sa itaas. Kaya
sinubukan niyang kunin ang atensyon ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpukpok sa isang pako at paperclip, ngunit walang naging epekto ang lahat ng kanyang pagsisikap. Narinig niya ang pakikipag-usap sa telepono ng kanyang asawa at nalaman niyang naibenta na ang bahay at malapit na silang lumipat. Dahil napagtanto niyang wala nang saysay ang paghihintay, nagpasya si Paul na magpakalasing at nagtungo sa wine cellar sa basement. Binutasan niya ang takip ng isang bote gamit ang pako. Pagkatapos, sinahad niya ang tumutulong alak gamit ang isang needle at ininom ito. Ngunit agad siyang pinasama ng alak. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at agad na nagsuka. Sa sandaling iyon, napansin ni Paul ang gagamba na nakatingin sa kanya. At ngayon, mas malaki na ito kaysa sa kanya. Kinuha ni Paul ang isang karayom bilang sandata at umakyat sa aquarium bago hamanin ang gagamba sa laban. Makalipas ang ilang sandali, biglang tinakat ng gagamba si Paul, dahilan para mahulog siya sa tubig ng aquarium. Ngunit naalala niya kung paano siya dati sumisisad sa dagat, kaya sinubukan niyang maghanap ng sandaling katahimikan habang pinagmamasdan ang mga goldfish na nagpasaya sa kanya. Pag-akyat niya mula sa aquarium, ibinuhos niya ang natitirang pagkain ng isda mula sa isang timbak, ngunit hindi niya nang ahas na tikman ito. Maya-maya, bumalik si Paul sa kanyang pinagtataguan. Ngunit doon niya muling nakaharap ang gagamba, na naghihintay sa dilim na parang isang mandaragit. Gumanti si Paul gamit ang karayom at agad na tumakbo palayo. Nagtago siya sa likod ng isang aparador ng mga libro, ngunit patuloy siyang hinabol ng gagamba at pinagdikit pa siya nito sa isang pader. Sa isang desperadong sandali, nakakuha si Paul ng isang piraso ng kahoy upang ipagtanggol ang sarili. Ibinagsak niya iyon sa mukha ng nilalang at nataman ang isa sa mga mata nito. Ngunit marami pa itong ibang mata. Kalaunan, umatras ang gagamba. Upang tuluyan itong paalisan, sumigaw si Paul, dahilan para biglang tumakbo palayo ang hayop. Pagkatapos, hinila ni Paul ang mga piraso ng papel na nakita niya sa loob ng kanyang pinagtataguan. Sa wakas, nakuha niya ang kahon ng posporo at sa matinding hirap ay nakapagpaliyab siya ng isa upang makagawa ng maliit na apoy. Pinainit niya ang kanyang sarili sa tabi ng maliit na apoy, kasama ang isang larwang sundalong gawa sa lata na pagmamay-ari ng kanyang anak. Inamin ni Paul na labis niyang namimiss ang kanyang anak. Hiniling niya sa larwang sundalo na sabihin kay Mia na mahal niya ito at buhay pa siya. Noong July 20, patuloy na tinitiis ni Paul ang miserable niyang kalagayan, ngunit wala siyang balak sumuko at ipaubayan na lamang ang kanyang buhay sa kapalaran. Nang makarinig siya ng ingay mula sa itaas, tumakbo siya patungo sa hagdan upang makuha ang atensyon ng isang lalaking bumababa sa basement. Ngunit ang yabag ng higanteng lalaki ay literal na nakabibingi para sa napakaliit na si Paul, dahilan para makaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mga tainga. Nang tuluyang mawala ang yabag at umalis ang lalaki, napansin ni Paul na wala na ang isda sa aquarium. Labis itong nagwasak sa kanya. Noong Agosto, nakita nating lalo pang lumiit si Paul. Kaya ngayon, maging ang mga lamok ay parang mga higante na sa kanyang paningin. Habang pinagmamasdan niya ang paglipad ng isang insekto, napansin ni Paul ang isang mosquito net sa bintana ng basement at napagtanto niyang maaari siyang makatakas gamit iyon. Tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas at umakyat sa kahoy na paa ng isang estant na nasa itaas. Matapos makahinga ng maayos, bumilis siya at tumalon patungo sa batong sapin sa dingding ng basement. Napakalawak na para sa kanya ng pagitan ng mga bato at para na itong isang daan sa gitna ng bundok. Nang dumilim, nakarating siya sa boiler at napansin ang pugad ng isang gagamba sa malapit. Maingat na sinubukan ni Paul na dumaan sa paligid ng sapot, ngunit aksidente siyang natisod at napunta rito. Dahil dito, dahan-daang gumapang papalapit sa kanya ang gagamba. Hindi na ito isang simpleng gagamba. Isa na itong napakalaking halimaw. Sa sobrang takot ni Paul, napaihi siya sa sarili habang naghahanda para sa kanyang kamatayan. Ngunit sa huling sandali, umatras ang gagamba. Maaaring hindi nito napansin si Paul dahil sa nasirang mata nito, o maaaring naawa lamang ito sa kanya. Dahil dito, nagpatuloy si Paul sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa mosquito net. Ngunit masyado pa rin siyang malaki para makalusot sa maliliit na butas nito. Kaya napilitan siyang maghintay hanggang umaga upang lalo pa siyang lumiit. Kinabukasan, noong August 7, nagising si Paul dahil sa marahang pagdampi ng isang langgam sa kanyang binti. Muling lumapit sa kanya ang napakalaking gagamba. Ngunit sa kabutihang palad, sapat na ang pagkaliit ni Paul para makalusot siya sa mosquito net at makatakas. Samantala, napakalaki naman ang gagamba para makasunod sa kanya. Sa wakas, nakatakas si Paul patungo sa labas ng mundo. Ngunit mas malalaki at mas mapanganib ang mga panganib na naghihintay sa kanya roon. Malaya siyang naglakad sa lupa at huminto sa tabi ng isang patak ng tubig. Maya-maya, napansin niya ang isang puting paro-paro na lumilipad patungo sa kanya. Habang pinagmumuni-munihan niya ang lahat ng nangyari, sinabi ni Paul sa kanyang sarili na sa wakas ay nakalabas na siya sa kanyang kulungan
at wala na siyang dapat katakutan. Matapos lumipad palayo ang paru-paro, tumangala si Paul sa mabituing kalangitan at muling namiss ang kanyang anak. Samantala, pinagmamasdan din ni Mia ang parehong mga bituin mula sa ibang lugar. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Shanai, Dark Nero, J-Coins, Juliana TV, Arich Honggay, Minimi, Natural Arellano, Circle Able Grace Nadella from City of Naga Cebu, Dennis Alivia from Pasay City, Emmy Rose Mangquicos from Kingdom of Saudi Arabia, Emren Yulama from Cotabato City, Aisho Speed from Rosario La Union Camp 1, Quinsantises from Tandag City Surigao del Sur, Natasha Garin, at Prince Zian Aquiin at Kenzel Toscano from San Jose del Monte, Bulacan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.